Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin sa ating daily devotion ay makikita sa 2 Chronicles chapter 1 verse 4. Ito po ang nakasulat. Si Amaziah ay 25 taong gulang nang siya ay naging hari sa Jerusalem. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 29 na taon. Ang inian niya ay si Jehoiadim na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa ni Amaziah sa paningin ng Panginoon, pero hindi lubos ang pagsunod niya sa Panginoon. Nang matatag na ang paghari ni Amaziah, pinatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari. Pero hindi niya pinapatay ang kanilang mga anak dahil ayon sa nasulat sa aklat ng kautusan ni Moses, sinabing Panginoon, huwag mong patay ang mga magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak. At ang mga anak ay hindi rin dapat patayin dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Papatayin lang ang tao dahil sa sarili niyang kasalanan. Yung lang po. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ng ikalawang mga kronika, Kabanata 25, talata 5 hanggang 8. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang kronika, chapter 25, verses 9 to 12. Sinabi ni Amazias sa lingkod ng Diyos, ngunit paano ang ibinayad kong 3,500 kilong pilak sa mga sundalong Israelita? Sumagot ang lingkod ng Diyos, higit pa po diyan ang ibibigay ng Panginoon sa inyo. Kaya pinauwi ni Amazias ang mga sundalo na taga-Efraim. Umuwi sila na galit sa Juda. Buong tapang na lumusob si Amazias at pinangunahan niya ang kanyang mga sundalo sa pagpunta sa lambak ng asin, kung saan nakapatay sila ng 10,000 Edomita. Nakadakip pa sila ng 10,000 sundalo at dinala nila ito sa isang bangin at doon ihinulog. Kaya nagkabali-bali ang mga buto ng mga ito. Amen. God bless po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang kronika, chapter 25, verse 13 to 16. Samantala, ang mga sundalong pinauwi ni Amazias at hindi pinasama sa labanan ay lumusob sa mga bayan ng Juda. Mula sa Samaria hanggang sa Beth-horon, nakapatay sila ng 3,000 tao at maraming ari-arian ang kanilang sinamsam. Pagbalik ni Amazias mula sa pagpatay sa mga Edomita, dinala niya ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Ginawa niya itong sariling Diyos, sinamba at pinag-alayan ng mga handog. Kaya labis ang galit ng Panginoon kay Amazias. Nagpadala siya ng propeta kay Amazias para sabihin, bakit dumudulog ka sa mga Diyos-Diyosan na hindi nakapagligtas ng kanilang mga mamamayan sa iyong mga kamay? Habang nagsasalita ang propeta, sumagot ang hari, bakit mo ako pinapayuhan? Ginawa ba kitang tagapayo? Tumahimik ka, dahil kung hindi, ipapapatay kita. Kaya tumahimik ang propeta pagkatapos niyang sabihin, tiyak na lilipulin ka ng Diyos dahil sinamba mo ang mga Diyos-Diyosan at hindi ka nakinig sa akin. Amen. God bless po. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ay makita sa
2 Chronicles chapter 25 verses 17 to 20. Ito ang nakasaad. Matapos may pag-usap ni Haring Amay sa kanyang mga tagapayo, nagpadala siya ng mensahe sa hari ng Israel na si Joash na anak ni Joahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya si Jehoash na maglaban sila. Pero sagot siya ni Haring Joash sa pamagitan ng kwentong ito. Doon sa Lebanon, may halamang may tinik na nagpadala mensahe sa puno ng sidro. Ipakasal mo ang iyong anak na babae sa aking anak na laki. Pero may dumang hayop mula sa gubat at tinapak-tapakan ang halamang may tinik. Amasiya, totoong natalo mo ang Edom at pinagyabang mo ito. Pero mabuti pang huwag ka na lang makipaglaban sa amin. Manatili ka na lang sa iyong lugar. Bakit gustong-gusto mo ng gulo na magdala lang ng kapamahakan sa iyo at sa Juda? Pero hindi nakinig si Amasiya dahil kung mikilo ang Diyos para sa akin siya ni Jehoash dahil kanyang pagsamba sa mga Diyos ng Edom. Ilan po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, good afternoon. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 25, 21 to 24. Nagharap sa labanan si Haring Joas ng Israel at si Haring Amazias ng Juda sa Bet Semes na sakop ng Juda. Natalo ng Israel ang Juda at ang mga kawal nito'y tumakas pauwi. Ngunit nabihag ni Haring Joas si Haring Amazias at dinala ito sa Jerusalem. Winasak ni Joas ang pader ng lungsod mula sa pintuang Ephraim hanggang sa pintuan sa sulok, mga 180 metro ang haba. Sinamsam niya ang lahat ng ginto at pilak at mga kagamitan sa templo ng Diyos na nasa pag-iingat ng mga anak ni Obed-Edom. Sinamsam din niya ang mga kayamanan sa palasyo at nagdala pa siya sa Samaria ng mga bihag, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at tayo po ay nasa 2 Chronicles, chapter 25. At ang ating pong babasahin ay mula po sa 24 to 27 at 25 to 27. Sabi po dito, nabuhay pa si Haring Amasya ng Juda ng 15 taon matapos mamatay si Haring Jehoahaz ng Israel. Ang ipapang salaysay tungkol sa paghahari ni Amasya mula sa simula hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda at Israel. Matapos tumalikod ni Amasya sa Panginoon, may mga taga-Jerusalem na nagplanong patayin siya, kaya tumakas siya papunta sa bayan ng Lakis, pero nagpadala sila ng tao para sundan siya roon at patayin. Ikinarga sa kabayo ang bangkay niya pabalik sa Jerusalem at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. So dito makikita po natin, sa kabila ng pangyayari kay Haring Amasya, ay pinagkalooban pa rin po siya ng Panginoon ng 15 taon. So dito po natin makikita na napakaganda pa rin yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay sapagkat matapos niyang kunin na yung Diyos-Diyosan ng mga taga-Edom at sambahin ito. Natalo siya ng hari ng Israel. Dahil doon sa kanyang kayabangan, na dahil sa kanyang dahil doon sa kasalanan na ginawa niya, na sinamba niya yung Diyos-Diyosan ng mga taga-Edom. At maganda po yung sinabi ng propeta, sinabi sa kanya mismo ng propeta na hindi nga sila iniligtas, nakalang Diyos-Diyosan na yan sa iyong mga kamay, sasambahin mo pa. Pero napakalupit po yung tugon ng hari na sabi niya, humingi ba ako sa iyo ng payo para ako iyong payuhan. So dito po natin makikita na yung katigasan ng loob ni Amasya na dapat ay nagdulot ito ng repentance ay hindi po niya ginawa. So naging resulta ay hindi po naging maganda yung kanyang buhay. So dito po natin makikita na yung mga pagkakasala, ito po ay nagdudulot talaga ng hindi maganda sa buhay. At dito makikita natin na yung kanyang kamatayan ay hindi po naging maganda matapos niyang malaman na may nagpaplanong patayin siya nandun sa mga taga-Jerusalem. Tumakas po siya pero nagpadala po ito ng mga tao para sundan siya doon sa lugar na kanyang pinuntahan at siya po ay napatay. So dito makikita po natin na kapag ang proteksyon ng Panginoon ay wala po sa ating buhay,
napakadali po, no, na makagawa yung kaaway ng mga bagay na hindi maganda sa ating buhay. So isa pong paalala na dapat ay patuloy tayong sumusunod sa utos ng Panginoon upang yung protection niya, yung mga pagpapala niya, yung tagumpay ay patuloy po natin ito makamit, no. So purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.